Hi, magandang araw po. Magandang araw sa iyo, Rachel. Magandang araw din po kay Mr. Romeo and Mrs. Marivic kung nanonood po sila. And magandang araw din po sa mga pinsan po ni Rachel. Ginawa ko po tong video para po makapag-present po sa inyo ng other options, proposal options po na galing naman po sa ibang company. So, nakilala ko si Rachel sa Sun Life. Doon po ako nagsimula. Lumipat po ako this year to AXA for growth. Naka 9 years din po ako sa Sun Life. And then this year, nag-decide po ako na lumipat po ng ibang company, AXA Philippines. Ang main purpose po is growth. Nabanggit po ni Rachel na naghahanap siya ng Sun Life advisor kasi hinahanapan po niya ng policies or proposals. Ito pong tito po niya and tita. And nabanggit ko po sa kanya na baka pwede rin po niyang tingnan itong si AXA kasi itong si AXA ay merong provision or may mga benefits po siya sa mga seniors. Yun po yung malaking difference na nakita ko po. Later po, makikita po ninyo ano po yung mga differences na napansin ko between Sun Life and AXA. And hopefully, makapag-decide po kayo based po dun sa mga na-present ko po at na-present din po ng advisor sa Sun Life. So, share ko po ang aking screen. So, ipapakilala ko po muna sa inyo sino ba si AXA. So, si AXA po ay isang global leader pagdating po sa financial protection. Ang main line of businesses po niya ay sa protection and health. Meron din po siya sa savings and asset management and property and casualty. Ito po yung mga kapag may properties po tayo like bahay, kotse, buildings. Now, si AXA po ay isang global brand. Naging number one po siya for 10 consecutive years from 2009 to 2018. Tapos po, nung 2020, naging top 48 po siya as best global brand. Nung 2020 rin po, naging most responsible insurer po siya sa Dow Jones Sustainability Index. And kabilang po siya sa top 50 Fortune Global 500 list noong 2020. Lahat po ito nung pandemic. Right now, meron po siyang 153 employees worldwide and serving 105 million customers in 54 countries. Ito po ang philosophy ni AXA. Purpose, to act for human progress by protecting what matters. Vision, na ang customers po ay maging from payer to partner. Ito po ang mga values ni AXA. Customer first, integrity, courage, and one AXA. Nag-search po ako sa Google about AXA and in 2022, AXA is top 4 sa largest insurance companies. So kung mapapansin po ninyo, ang total assets niya is amounting to $839.85 billion. So sa ganyang kalaking assets po, mahirap matinag itong si AXA. Noong April 20, 2023, kabilang si AXA sa top 10 life insurance providers globally. Top 2 po siya and AXA is also based in France. So si AXA po ay 207 years na po as a company since ma-established siya sa Paris, France. Sa Philippines po, nag-start siya noong 1999. Isa siyang joint venture between AXA, 45%, and the Metrobank Group, 55%. So, meron siyang life and general insurance business. Pag sinabi pong general insurance, ito po yung mga non-life. So, for example, car insurance, house insurance, fire insurance, travel insurance. Top 3 player din po siya sa Philippines pagdating po sa insurance industry. One of the first in bank assurance operations dito po sa Pilipinas. Pag sinabi pong bank assurance, ito po yung tie-up ng isang life insurance company and the bank. So, ino-offer po siya sa bank, particularly in Metro Bank and PS Bank. One of the pioneers and leaders to introduce investment-linked insurance. Ito po yung mga VULs, Variable Unit Link, o yung mga insurance na meron pong investment component. So, ayan po. Ang AXA is may partner bank. Ito po yung Metro Bank and PS Bank.
About me naman po, nag-start po ako sa financial literacy noong 2010. Naging hilig ko pong mag-aral about the stock market. So noong 2010 po, nagsimula po akong mag-invest directly sa stock market. And in 3.5 years, yung pong initial investment ko po na 24,000 pesos, lumaki siya to around 330,000 pesos. So ang total gain ko po noon sa stock market for 3.5 years is asa around 30%. So simula po noon, ang naging goal ko is ituro siya paano ko siya nagawa based on my first-hand experience. And in 2014, nag-start po akong maging financial advisor. Nagsimula po ako sa Sun Life and umabot din po ako ng 9 years. And this year po, 2023, I transferred to AXA for growth. Napansin ko rin po kasi sa AXA na meron siyang tinatawag na financial one-stop shop. Hindi lang po life insurance ang ino-offer niya. Meron din po siyang ino-offer na HMO, yun po yung mga health cards, and meron din po siya yung non-life or general insurance. Yun po yung, yun nga po, property insurance, car insurance, travel, and fire. So, paano po ba tayo mag-a-achieve or paano ba natin ma-achieve ang financial security? Ito po yung 4 basic principles of financial planning. Una muna, kailangan alam po natin ano yung gusto natin. Know what we want. Know what you want. And then number 2, know what you have. Ano po bang resources ang meron tayo? And then number 3, between what we want and what we have, i-bridge po natin yung gap na yon. And once we know that, how to bridge that gap, saka po tayo magbabudget and manage ng expenses. Now, meron po tayong tinatawag na financial pyramid. Sa bottom ng pyramid, ang kailangan po muna nating masecure ay yung health, yung income po natin, and yung lifestyle protection. So, for example, sa income protection, halimbawa, nagwo-work po tayo. So, habang productive pa po tayo na nagtatrabaho, kailangan protektahan po natin yung remaining years na possible na maging active pa po tayo sa pag-earn. And then, lifestyle protection, ito po yung sa property insurance, yung sa non-life insurance. Now, ito pong tatlo, health, income protection, and lifestyle protection. Bakit po siya nasa base ng pyramid? Bakit yun po muna ang kailangan nating i-protect? Kasi ito po mga events na ito, or ito po mga aspects na ito, ay hindi natin inaasahan na mangyayari. Ibig ko pong sabihin, for example, sa health, hindi naman po natin alam kailan tayo magkakasakit. Pero as we age, alam natin na tumataas yung chance na tatamaan talaga tayo ng sakit. And kapag nangyari po yun, alam din po natin na malaki po yung magiging gastos. Hindi po natin malalaman how much po yung magiging gastos na yun. Lalo na dito sa Pilipinas na sky's the limit. Depende rin sa hospital kung magkano yung aabutin sa gastos. At kung ilang days pa tayo mako-confine, hindi po natin madedetermine yun. Depende po yun sa magiging condition natin. So kapag nangyari po yung mga ganyan, for example, health emergencies, kailangan po meron tayo nakasecure. Nakasecure po tayo financially. Kasi una, hindi natin alam magkano yung magagastos natin. At hindi natin alam kailan ito mangyayari. Now, kapag halimbawa po hindi to financially secure pagdating po sa tatlong aspect na ito, posible po na kung ano po yung mapundar natin sa savings o kaya po sa mga investments natin or properties, magagalaw po natin yun. Usually, nagsasave po tayo para sa mga pangarap po natin, kung ano po yung mga gusto natin bilhin or ma-achieve. Hindi po talaga tayo nakatuon na tipong nagsasave ako para pag nagkasakit ako, dito pupunta yung gastos. Hindi po doon nakalaan yung pong ating savings. Kaya po, maganda na i-secure po natin itong tatlo para po sa mga pangarap natin, sa mga goals natin, hindi magagalaw yung pera para doon. Once ma-secure po itong health, income protection, and lifestyle protection, saka po tayo makaka-build para po sa mga talagang inaasahan natin or pinaghahandaan natin. Yun po ay yung education, kung meron pa po kayong pinapaaral, or retirement, kasi lahat naman po tayo darating dyan. Hindi na tayo magiging active sa work. So, dapat pag stop working na tayo, meron tayong pondo na kalaan para masustain naman po yung lifestyle na nakagawian na po natin. And then, syempre, major investments. Okay, so
Meron po ako 9 years experience sa Sun Life. Meron din po akong, bago lang po ako sa AXA and inaral ko po yung mga produkto ng AXA. Meron silang similarities, pero dito po sa slide na to, ipapakita ko kung ano po yung major difference nila. Ako po kasi, kapag nag-offer po ako ng mga proposals, lagi ko pong sinasamahan ng health or healthcare funding. Kasi po naniniwala ako na mataas po yung chance na magkakasakit talaga tayo. Actually po, sa top 10 causes of death ng mga Pilipino, yung shampoo doon, critical illness. And based po sa statistics ng PSA at saka po sa DOH, doon po sa sham, milyon po ang ginagastos for treatment. So kaya po ako lagi naglalagay ng critical illness na benefit sa mga proposals. Kasi po, paniwala ko po, yun po yung unang gagalawin eh. Kumbaga, pagka tayo po ay pumanaw, dalawa lang po yan. Magkakasakit tayo or na-aksidente tayo. 9 times or 90% magkakasakit. Yung 10% doon na aksidente. So mas mataas po talaga yung chance na magkakasakit po tayo ng critical before tayo pumanaw. And usually, sa mga panahong yon, talagang nauubos po ang savings. So ito po, napansin ko po sa mga proposals na pinepresent from Sun Life, ang eligible age for critical illness hanggang age 60 lang po. Hanggang doon lang po talaga. Now, meron naman pong tinatawag na Sun Senior Care para po sa mga age 61 or older. However, mapapansin po talaga ninyo na medyo mahal na siya and konti lang po yung kina-cover na critical illness. Dito po kay Action napansin ko na kahit na beyond 60 years old ka, eligible ka pa din. Kaya doon po ako natuwa. Now, until what age covered po yung sinasabi kong critical illness? Halimbawa, na-covered po kayo until age 60. Nag-apply kayo age 60, so pasok pa. Hanggang age 70 lang po ang covered ng critical illness na iyon. Now, ito pong kay AXA hanggang age 90. Covered po sila. So, kahit beyond 70 years old, covered pa rin. Halimbawa, doon na-diagnose. Covered pa rin kasi hanggang age 90. Tapos, number of major illnesses covered. Kay Sun Life po, hanggang 36 major critical illness lang. Ito pong kay AXA hanggang 56. So, mas marami. And the number of minor illnesses covered, kay Sun Life wala. Major critical illness lang talaga. Pero kay AXA, merong 10 for adults. Yung 8 naman for children. So, yung adults, merong 10 minor critical illnesses covered. So, gumawa po muna ako ng proposal para po kay Mr. Romeo. Ito po yung nagawa ko. Ang tawag po dun sa plan or policy is My Life Choice. Basically, isa po siyang insurance na may investment component. So, halimbawa po, nag-decide po kayo na ito po yung kukunin yung plan. Yung po tinatawag na premium, dalawa po na pupuntahan niyan lagi. A portion of it goes to paying the insurance cost and a portion is invested. Lagi pong ganon. Laging dalawa yung napupuntahan niya. So, ano po yung coverage po nito? So, dito po sa una kong ginawa, gumawa po ako, ito po yung closest sa 500,000, 500,010 pesos. Yan po yung life insurance, meaning if something happens or pumanaw po, yan po yung guaranteed amount na marereceive ng beneficiaries. Hanggang what age po covered? 90 years old. Ngayon, meron po siyang built-in na rider or add-on. Yun po yung secure rider or basically, additional coverage na 500,010 pesos kapag ang cause of death is accident. So, kung ganun po yung scenario, ang marereceive po ng beneficiaries is doble or 1,020,000 pesos. Ganun po siya. Now, ito po yung sinasabi ko na critical illness benefit or ito po yung matatanggap na lump sum kapag na-diagnose ng critical illness, mapa-major or one of the 56 major illness. Ang marereceive po na lump sum is 500,010 pesos. Hiwalay po ito na benefit. So, halimbawa, na-claim itong 500,010 pesos, hindi magagalaw yung benefit for the secure, for the accident rider, and yung life insurance. Hiwalay po siya. So basically, ang total po na benefit nito is times 3.
Yung 500,000 pesos and 10 times 3 po yan. Kasi hiwa-hiwalay po siya na benefit. So, bigyan ko po ng pansin or yung explain ko po yung details sa proposal, ito pong Secure Rider. Ano po yung nakapaloob dyan? So, dito po sa Secure Rider, kapag na-aksidente po and then may loss of limbs, depende po sa magiging injury due to the accident, may percentage po na makukuha from the plan. So, for example po, na-aksidente and then natanggalan ng isang limb. So, 50% po ng 500,010 ang makukuha. So, dito lang po, screenshot lang po siya, pero pag nakita niyo po yung proposal, mas detalye po siya. So, paano mo makukuha yung full benefit? Kapag halimbawa loss of life due to accident or 2 or more limbs yung nawala, sight of both eyes ay nawala, sight of one eye and one limb. So, may percentage po siya. Ganun po. So, may makukuhang benefit kapag po na-aksidente. Next naman po is yung sa critical illness. So, dito po, ayan, 56 major illness ang covered and 18 minor critical conditions. Doon po sa 18, yung 8 po doon ay pang-child, yung 10 ay pang-adult. So, magkano po yung makukuha? Kapag po ang diagnosis ay major agad, makukuha na po yung buong 500,010. And once na na-claim na po yan, makiklaim lang siya once. Okay? Ngayon po, paano pag minor? Minor critical illness. Ang makukuha po is 100,002 or 20% nung 500,010 pesos. Ilang claims po for the minor? Up to 4 claims per policy. And dapat po yung claim is iba-ibang illness. Doon po sa 4 times. Except po for carcinoma in situ and angioplasty. Hindi lang po once yung pwedeng maklaim. Pwedeng up to 2 times. So, mga around 200,004. Kapag po carcinoma in situ and angioplasty yung claim for the minor critical condition. Makikita niyo po yung details ng mga conditions sa proposal na isesend ko po sa email. Now, pagdating po sa investment, after 15 years, ito po yung projected na value ng investment. Kapag halimbawa po 4% yung naging rate of return per year, nasa 635,503 yung value ng investment. Pero kung halimbawa po, yung current ngayon, nasa 7.12% annual rate return, magiging 800,023 pesos and 823,043 pesos. And then kung halimbawa naman po, maganda yung performance ng fund, 10% po ang ina-assume na rate, magiging halos 1,050,000 pesos. So, since investment po ito, projection lang po ito. Hindi po ito guaranteed kasi nagbabago-bago po talaga yung performance ng market. Pinapakita lang po yung mga scenarios para lang po matansya nyo na, okay, kung ganito yung rate of return, nasa 7.12% per year, for 15 years, yan po yung magiging value. Estimated value po siya. So, pwedeng mas mataas dyan, pwedeng mas mababa dyan. Okay? So, ito po yung allocation or fund allocation na pinili ko po. 75% Global Advantage Fund, 25% Global Dynamic Allocation Fund Stable. Ano po yung mga yan? Basically, mga global funds po sila. Kaya ko po pinili yung global funds kasi sa pag-aaral ko po, mas maganda po yung performance nila right now compared sa local stock market natin. Dahil ito po yung allocation. Pag Global Advantage Fund, naka-invest po siya sa 100 largest and most active non-financial stocks sa US. So kung kilala niyo po ang Facebook, Tesla, Amazon, Google, Microsoft, mga malalaking companies na kilala po yan globally. Ito po yung mga malalaking kumpanya na ginagamit natin yung mga produkto nila. Diyan po naka-invest. Ito pong si Global Advantage Fund. So kung nakikita nyo po in the next 10 to 15 years, kung lalaki pa sila, then potentially po, mas lalaki din yung value ng investment. Ito naman pong Global Dynamic Allocation Stable. Bond fund po yan. Ito po yung mga, pag sinabing bonds kasi,
Ito yung may mga fixed income or fixed return. So, conservative po siya. Nag-combine po ako ng conservative and aggressive na fund. Mas dinagdagan ko lang po yung allocation dun sa Global Advantage Fund para po ma-maximize natin yung pag-grow ng companies or yung mga US companies for the next 10 to 15 years. Now, may choice naman po kayo na pwede niyong palitan yung allocation po na ito. Ito lang po yung recommendation ko. Pwede naman po tayo mag-fund switch. Free naman po siya. Pag nakikita po natin na, halimbawa, nagbago yung performance itong mga funds, pwede po natin siyang baguhin or mag-fund switch po tayo kung saan po yung maganda. Okay, gumawa po ako ng tatlong proposals. Yung pinakita ko po kanina, yun po yung highest. Alright? So, per the value, for example, life insurance, dun sa accident coverage, at saka dun sa critical illness, pinakita ko rin po magkano yung premium na napupunta. So, para po sa inyong age, sa age ni Mr. Romeo at age 61, sa halagang 33,334 per year, ang nabili niyang life insurance coverage is 500,010. Doon naman sa Secure Rider, built-in siya. Wala akong magawa, talagang nakalagay na siya doon sa plan. So, para siyang free kasi built-in siya. So, additional 500,010 pesos. So, basically, ang value na nung plan is 1,020,000 pesos. Doon pa lang po sa life insurance and Secure Rider. Now, naglagay po ako ng healthcare fund, yung critical illness benefit or critical shield max. Para po pag na-diagnose po kayo ng major critical illness or minor, may makuha po na lump sum na 500,010. Ang premium po niyan per year is nasa 23,036 and 46 centavos. So, yung investment po, di ba kanina sabi ko po, kapag po naglalagay tayo ng premium, dalawa po yung napupuntahan. Isa sa insurance, and then naka-invest din po part ng inyong premium. So, may kasama po itong investment. Hindi nga lang siya guaranteed. So, in 15 years, ang value niya, 823,043 kung ang annual interest rate is nasa 7.12%. So, ang total value po ng plan, hindi ko na po sinama yung investment, yung guaranteed lang po, is 1,500,030. Doon po sa value na yon, ang babayaran lang po o yung premium per year is nasa 56,369.46. Or, it is 3.76% of the 1,500,030. Yan po yung ibig sabihin nun. Now, pwede po tayo magsimula annually, semi-annually. Ang pinakamababa po to start is quarterly, which is 14,092 and 37 centavos. And then since flexible po itong plan, pwede po tayo mag-monthly. Ang monthly premium po niya is nasa 4,697 pesos, 0.46. Yan po yung ginawa ko na proposal on the higher tier based on your age, 61. Kung halimbawa po gusto nyo ng higher coverage, pwede naman po. Sabihan nyo lang po ako kung ano po yung coverage na gusto po nila and then I will generate the proposal and then isasend ko po sa kanila. Now, doon po sa pangalawa na ginawa ko, medyo lower tier. Mas mababa. Nagsimula ako sa basic premium na 23,334. Ang mabibili po na life insurance dyan is 350,010 pesos. So, ganun din po, sa critical illness, pareho lang siya. Ang premium niya per year is 16,125, rounded up. And then, in 15 years, ang estimated investment value is nasa mahigit 565,000. So, ang total annual premium for this coverage is 39,458 pesos and 96 for the total value ng policy which is 1,050,030. Ganun din po, 3.76% pa rin yung premium na binabayaran versus dun sa total value na makukuha sa plan. So, ang quarterly po nito, nasa 9,864.75 or ang monthly nito is wala pa pong 3,300. Yan po yung mga nasa lower tier. Nasa 350,010 lang po yung basic coverage, yung life insurance. And then times 3, which is the value of the whole plan.
Now, kumuha po ako ng gitna. So, mag-add lang po tayo ng 700 pesos and ang nadagdag po dun sa coverage is 75,500. Ito pong 700 pesos is dun sa monthly na premium. So, ito po siya. Nagdagdag tayo ng 700 pesos sa monthly premium. Tumaas yung coverage to 424,500. So, times 3, naging 1,273,500. And ang annual premium is nasa around 47,856. Or ganun pa rin po, 3.76% ng total value is yung premium. Initial quarterly premium, 11,964 and yung monthly po niya is nasa around 3,988. Bigyan ko po kayo ng perspective. Ito po yung actual hospital bill nung pong aking mom nung na-confine po siya noong 2021. Ang nangyari po kasi noon, bigla pong lumaki yung tiyan niya, lumobo siya ng walang warning. And then napansin namin yun and then may pain. So sabi ko, ma, pa-confine tayo or punta tayo sa doktor. So itong hospital po nito is provincial hospital, pinakamalapit po sa amin and may mga modern facilities. So, ang sabi ng doctor, yung gastroenterologist na i-confine siya for a colonoscopy. So, yung confinement po namin is umabot ng 9 days. Ito po yung breakdown ng cost per doctor. Doon po sa attending doctor, yung gastroenterologist, umabot po ng 56,300 pesos. May anesthesiologist, 14,700. Surgeon, 16,046. Cardiologist, pulmonologist, nephrologist. So, total professional fee umabot po ng 150,800 plus in just 9 days. So, ito po yung breakdown. Ang umabot po yung total bill namin ng more than 411,000 pesos. 9 days po yun. Ang covered lang po ni PhilHealth, nasa 12,120. Ang covered ng HMO, Coco Life, 73,000 pesos. So kung halimbawa po, ang pasyente walang Coco Life, so ang mako-cover lang for the PhilHealth, nasa around 12,120 pesos. So ito po, umabot yung bill, 411,000 in just 9 days. So, imagine nyo po yung scenario na yun. And then, after 9 days, nag-expire din po yung mom ko. Ang sabi po ng doctor, liver cancer, stage 4. Walang warning, bigla-bigla na lang pong lumobo yung tiyan niya. Healthy living po siya, wala po siyang bisyo, nagzuzumba po lagi. Every morning, ang kanyang breakfast is vegetables and fruits, biniblend pa niya yon, nagjujuicing siya. So, nagulat po kami bakit ganun. Hindi po namin alam saan galing yung naging condition niya. So, take note, 411,000 mahigit. Yun po yung pinakamalapit dun po sa nagawa kong proposal, yung gitna. And my mom was 70 years old only at that time, 2 years ago. So, yun na po yung cost now. Provincial Hospital, 411,000. So, kung meron po kayong policy na may health coverage, at least, yung 400,000 may get, kung yun po yung magiging gastos, ang magbibigay na po nun, si AXA or yung life insurance company. Hindi na po yun manggagaling sa savings na matagal inipon na ang purpose is hindi para panggamot, kundi para sa iba pang mga bagay, di ba? Hindi na po magagalaw yon. Kasi isipin nyo, kung wala po kayong coverage, talagang kukunin po natin yan sa savings. Magkano lang po ang covered ng HMO kung may HMO, and magkano lang po ang covered ng PhilHealth. So, mahalaga po na meron po tayong coverage. Habang healthy pa po tayo, kumuha po tayo ng coverage. Lalo na yung may coverage for critical illness diagnosis. Okay? So, sinend ko po sa email yung pong 3 proposals na ginawa ko po. Pwede nyo pong aralin yon. And kung meron po kayong questions, papakita ko po later kung paano nyo po ako makakontak. Ito naman po yung ginawa ko kay Mrs. Marivic Amparo. Same na same.
Same na katulad kay Mr. Romeo. Ang pinagkaiba lang po is mas bata si Mrs. Marivic, 48 years old. And sa plan po niya, may additional po na benefit. Ito po yung tatawag na waiver of premium. Built-in po siya doon sa plan. Kahit ano pong gawin ko, pag nag-generate ako, kasama talaga siya. So ano po itong waiver of premium? Kapag halimbawa po, naging totally disabled si Mrs. Marivic due to sickness or accident, then lahat po ng babayaran niyang premium i-waive na ni AXA. Si AXA na yung magre-resume ng pagbabayan. So kung halimbawa sakit man yan, tapos naging disabled, permanently disabled, may mare-receive pa siya na lump sum for the diagnosis ng major critical illness, pero hindi na siya magbabayad ng premium. And intact lahat ng benefits ng plan. Yun po yung waiver ng premium. Okay? So, pareho po nung coverage or hindi, premiums nung kay Mr. Romeo. Kaya lang, so for example, sa 33,334 a year na premium, mas malaki yung nabili niya na coverage. Instead na 500,000, umabot siya ng 1,020,000 pesos. Kasi mas bata po. Ganun po talaga sa life insurance. So, ganun din po yung breakdown. So, sa 33,334 na annual premium, ito po yung nabili. 1,000,000 pesos and 20. Times 3. Kasi po, naka-built-in yung pang-accident na rider. And then, yung po sa Critical Shield Max, 1 million po yung na-generate ko. Ito po yung annual premium, 24,390. So, ito po yung total. Total value ng plan, 3,040,000 pesos. May investment po siya, not guaranteed. In 15 years, ang projected po is 772,511. Tapos po, quarterly, ito po yung amount, 14,431. And monthly, nasa 4,810. Yan po yung highest, okay, na na-generate kong proposal. Sa lower end, 700,020. Yun po yung na-generate or na-billing coverage for the annual premium of 23,334. And then, nung dinagdagan ko po nung critical shield max or the rider for the critical illness benefit sa halagang 700,020, ang annual premium po is 17,073 and 48 centavos. So, total value of the plan, nasa 2.1 million po. And then, the annual premium is only 40,407.48. So, yung monthly po niya, nasa around 3,300, less than 3,370. Yan po yung lower na range or sa proposal na nagawa ko po. Now, yung gitna po, mag-add lang ulit tayo ng 700 pesos dun sa monthly premium. And ang nabili po na coverage, additional coverage, is 148,980. So, dagdag lang tayo ng 700 dun sa 3,300. So, monthly niya, 4,000, wala pang 4,100. 849 pesos yung po nadagdag dun sa life insurance. And dun po sa lahat ng nakakabit na rider. So, ang naging total po na value na nung policy is 2,547,000 plus the investment na projected to be 650,850 in 15 years. So, yun po siya. Di ba po, mas maganda, mas marami tayong nabiling coverage because we are younger. Now, meron po tayong note. Sabi po dito, date of next insurance age is January 8, 2024. Ibig sabihin, pag halimbawa po nag-January 8 na, hindi na po age 48 yung magiging considered age ni Mrs. Marivic. Magiging age 49 na po siya. Kasi po, kay AXA napansin ko na kapag 6 months or less to your next birthday, consider na nila na nag-age ka na ng 1 year older. Ganun po siya. So, kumbaga, meron tayong timeline na we only have 33 days from today to decide kung ano po yung
coverage na kukunin po natin. Kasi pagdating na po ng January 8, age 49 na siya. So, ang impact po nun, magmamahal po yung premium. Ganun po. Or kung gusto nyo same premium, mas mababang coverage yung mabibili. Kasi technically, nagmahal yung binabayarang premium kapag tumatanda po tayo ng 1 year. Ganun po siya. So, take note po. Kailangan ko lang po i-declare kasi nakalagay po siya sa proposal. Kay Mr. Romeo, matagal pa po kasi kaka-birthday lang po niya ng October. So, pasok pa siya doon sa more than 6 months to his next birthday. Yung kay Mrs. Marivic lang po talaga yung meron tayong 33 days kasi it should be before 6 months to the next birthday para yung pa rin po yung age, current age pa rin po yung makonsider sa application. Ito po ang aking Facebook. So, ito po yung aking full name. Kung gusto niyo pong, kung meron po kayong katanungan, I am easily reached sa Messenger po. Yan po yung URL or pag pumunta po kayo sa Facebook, meron po diyang message click nyo lang po and then you can send me a message para po kung meron po kayong inquiries. And then kung halimbawa po, marami po kayong questions, pwede po tayo mag-set again ng Zoom para po mas mabilis yung sagutan po or pagsagot ko po sa inyong mga tanong. Now, for example, meron kayong certain budget na, okay, ito lang yung budget ko per month. Ito lang yung kaya ko rin simulan na quarterly. Sabihan niyo po ako and then hahanapan ko po kayo ng proposal kung magkano po yung mabibiling coverage or mapagkakasya po na coverage doon po sa budget na i-allocate po niyo. Doon po sa policy ng nanay ko, kasi na-insure ko po siya 2014, age 63. So beyond 60 na siya, hindi ko na siya malagyan ng critical illness rider. So ang nabili ko lang po is life insurance, which is worth 500,000 pesos. So tumakbo po yung policy ng 7 years. Ang total po na na-receive po namin na proceeds from the life insurance is 500,000 plus 56,000 pesos, which is yung investment. Divided by 4 kasi apat po kami na beneficiaries. Ang total po na ibayad namin is around 171,000 pesos only. Kasi po kay Sun Life, may pagka-flexible po yung payments ng premium. Basta may laman yung investment, hindi maglalapse yung policy. Ganun po siya. So, ganun din po yung scenario nitong policy ni AXA. Isa siyang insurance na may investment component. Hanggat may laman yung investment component, hindi po maglalapse yung policy. Siyempre, pag halimbawa po, depende sa inyong hinuhulog, ganun din po yung madedetermine kung magkano rin yung investment. Kasi kung halimbawa, nagde-delay tayo sa premium payments, may impact po yun sa investment. And may impact din po yun sa magiging validity ng policy. Kasi kung masyado nang mababa yung laman ng investment, posibleng mag-lapse po yung policy. Ayun po. So, kung meron po kayong questions, let me know po. Message nyo lang po ako sa Messenger. Thank you po for your time and I hope to talk to you soon. God bless po.